Diretso mo yung paa mo. Tatlong nagpapanggap na delivery staff sa Maynila, arestado. Ang mga biktima, nagbayad na, nawalan pa ng gamit. Imbis kasi na i-deliver ang mga biniling gamit, tinatangay na ito ng mga suspect. Ang iba pang detalye sa modus na yan ng pambubudol, ihahatid maya-maya lang. Magandang umaga, ngayong May 23, kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Pagka-Pilipino ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go kinukwestiyon sa Senado. Ipinakwento pa sa kanya ang kanyang pagkabata, pati love life. Pero may mga detalye raw na hindi tugma. Mga grupong gustong gawing legal ang divorce sa Pilipinas, gusto na ring papaspasan sa Senado ang nakabinbing pa ring Senate bill para rito. Mag-live-in partner na tandem din sa pagtutulak ng droga, arestado. Presyo ng baboy sa palengke mahigit 400 piso na ang kada kilo. Showdown sa pagitan ng Alas Pilipinas at Australia sa ABC Challenge Cup, inaabangan na. At asong nakiagaw ng bola sa isang basketball game, kinagiliwan ng netizens. Matapos lumusot sa Kamara Kumpiyansa, isang grupo na papasa na rin sa Senado, ang panukalang batas para maging legal ang divorce sa Pilipinas. Ayon na sa grupong Divorce Pilipinas Coalition, tiwala sila na magagawa ito sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Cheese Escudero. May ilang senador na rin daw ang nagpahayag ng suporta sa divorce bill. Soon po, we're going to lobby with them. So hopefully we are going to get a courtesy call, no, ma-meet niya po ang grupo kay Senator Cheese and kay Senator Tolentino. We are hoping na sa lahat ng mga pangako nila ng mga eleksyon, kaya po namin sila mga binoto, ay kanila pong ito pa rin. Samantala, umalma rin ang grupo sa pahayag ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na isa sa mga tumututol sa divorce bill. Tinawag kasi nitong unconstitutional ang panukala. Pero giit ng Divorce Pilipinas, kung pinapayagan ng mga Pilipinong Muslim na mag-divorce, bakit hindi ito payagan para sa lahat ng Pilipino? Paano naman po yung mga Muslim who are also Filipinos but they are allowed to practice yung Sharia divorce nila? Pero Pilipino din sila. Isn't it kind of discriminatory? No, bakit parang may pinipili? Let us be realistic. Kaugnay naman ang paglusot ng divorce bill sa Kamara, makakausap natin ang mismong may akda ng divorce bill na si Albay Representative Edsel Lagman. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Magandang umaga, Ruth. Sir, salamat sa opportunity ito. Sir, para lang po muna sa kaalaman ng ating viewers, ano po yung mga pangunahing points nitong inyong divorce bill na nakapasa na po sa third and final reading dyan sa Kamara? Ito ay isang option lamang. Hindi ito mandatory. Isinama ito dun sa mga pag-terminate ng marriage or relationship sa ilalim ng family code na ngayon ay pinapatupad. Una, yung dissolution of marriage. Pangalawa, yung legal separation. At pangatlo, yung annulment of marriage. Ito ay yung pang-apat na opsyon. Ngunit ito ay comprehensive. At ito naman ay affordable and expeditious. Pangalawa, ito ay hindi para sa lahat sapagkat ang karamihan ng mag-asawang Pilipino ay loving and enduring sa kanilang relationship. Ito ay doon sa mga unfortunate spouses na ang karamihan ang kababaihan na gumuho na ang kanilang kasal sapagkat mayroong mga marital abuse, marital infidelity, marital abandonment at iba pang mga causes. At sila ay bibigyan ng laya na sa isang matagal ng
patay na kasal. At ang isa pa nito, ang divorce ay hindi sinisira ang kasal o ang marriage sapagkat bago mag-divorce, matagal nang patay yung marriage. Sabi nga ng Korte Suprema sa Te versus Te, ito ay isang paglibing na mahapagin sa matagal ng patay na union. Congressman, ngayon po, sorry, go ahead. Yes. Kasi po parang ngayon ang bola ay nandito na sa Senate, no? Naipasa na dyan sa inyo sa Kamara under the leadership ng kapwa nyo Bicolano na si Senate President Cheese Escudero. Tingin nyo po ba ay uusad ito dyan dahil nasa committee level, hindi pa po na ihaharap sa plenaryo? Kami ay masaya na mayroong pagpalit ng liderato sa Senado sapagkat palagay ko ito ay favorable development. At gusto ko nga sabihin na Ruth na ang counterpart measure sa Senado ay matagal nang pinasa ng kanilang committee. Ito ay ripe for deliberation sa plenaryo sa Senado. At halos mahigit 1 taon na ito ay pumasa sa committee. At kami ay humiling ng meeting kay majority leader sa Senado, Senator Francis Tolentino, na isa rin Bicolano, na pag-usapan namin kung ano ang takbo ng counterpart measure sa Senado. Congressman, kami hindi maiwasan. wala na ito papasa sa Senado. Congressman, hindi po kasi maiwasan na medyo mapupolitika rin yan lalo't paparating ang eleksyon. Tingin nyo ba magiging factor yan? Alam mo, Ruth, palagay ko hindi factor to sapagkat ang latest survey, ang karamihan ng ating mga respondents ay pumapayag sa divorce law at ang sabi nila na sila ay boboto sa mga politiko na sumusuporta sa divorce bill. Naalala ko kasi, Congressman, in the past was that 2019 po ba, nag-third and final reading na rin dyan sa Kamara under also sa inyo, di ba? Sa finalyo rin yan na version nyo. Pero sa ngayon po, ba't tingin nyo napapanahon na talagang makausad at maipasa na bilang batas itong divorce sa Pilipinas? Ito ay long delayed ng panukala at kailangan maging batas na. Bakit po kaya sa panahong ito, sir? Sapagkat unang-una, matagal yung debate sa House of Representatives, umabot ng 9 session days at maraming interpellators na paliwanag sa mababang kapulungan at sa publiko yung merits ng ating panukala. At nakita natin na nanalo naman ang divorce bill on third and final reading sa mababang kapulungan. Huli na ng Congressman, yung mensahe niyo po doon sa mga tutol pa rin dito, halimbawa yung simbahan at yung iba nating mga kababayan po. Kami rinirespeto namin ang differing opinions ng mga tumututol sa panukala. Karamihan ay based on religious belief. At gusto namin ipaabot sa kanila na tayo ay isang estado na tinatawag na secular. At sa ilalim ng ating saligang batas, hindi pinagbabawal na magsabatas ang Kongreso ng isang absolute divorce law. In other words, itong bill ay constitutional. At gusto namin sabihin din na kahit ang simbahan, meron din kanilang dissolution of marriage based on psychological incapacity at didagdagan pa ito ng marital abuse and marital infidelity. At ang Santo Papa mismo ay nagbigay ng edict na ito ay pabilisin at maging affordable doon sa mga Katoliko. Kaya sa ngayon, hindi masyadong malakas ang pagtutol ng simbahan sa divorce bill kapares ng pagtutol nila doon sa reproductive health bill na ako rin ang nag-sponsor sa mababang kapulungan.
Maraming pong salamat kay Albay 1st District Congressman Edsel Lagman. Mas dumami pa ang mga katanungan sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go matapos niyang humarap sa pagdinig ng Senado kahapon. Bukod sa mga hindi tugmang detalye sa kanyang childhood at mga dokumento, meron ding hindi maipaliwanag na yaman ang alkalde. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Kwa si Tiongkok lang, kwa si Philippine lang. Napasampol sa Senado ng Chinese dialect na Fukien si Bamban Tarlac Mayor Alice Go, pero hindi raw siya ganun kagaling dyan. Gaya ng hindi rin daw siya masyadong marunong magkapampangan kahit sinasabi niyang sa Tarlac siya lumaki. Tagalog daw kasi silang mag-usap sa kanilang farm. Muling nanindigan si Mayor Go na isa siyang Pilipino. Ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Pero nang magpakwento si Senator Loren Legarda tungkol sa childhood ng Mayora, tila narindi siya sa paulit-ulit na sagot ni Go. Nung maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talaga malala. Although ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala, pero wala po talaga No, I'm not ako malala. asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Huwag tayong mag-philosophy po dito. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Sina Senators Risa Ontiveros at Raffy Tulfo naman siniyasat ang birth certificate ni Mayor Go at ang hindi nagtutugma nitong kwento tungkol sa kanyang buhay pamilya. Sabi ng alkalde, anak siya sa labas. Nabuntis daw ng kanyang amang si Angelito Go ang kasambahay at kanyang nanay na si Amelia Leal na hindi niya nasilayan sa tanang buhay niya. Pero base sa kanyang birth certificate, married o kasal ang kanyang mga magulang na sina Angelito Go at Amelia Leal. Alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, Angelito Go and Amelia Leal. Senwin, wala pa akong idea po doon sa birth certificate ko po, na hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Pinacheck ni Senator Ontiveros ang record ng mga magulang ni Go at lumabas, wala raw silang birth at marriage certificates. Walang birth record at all sina Angelito Go at Amelia Leal. So, may tatanong talaga, hindi po kaya Angelito Go and Amelia Leal Go don't even exist? Ayon sa Philippine Statistics Authority, posibleng ang wala talagang Angelito at Amelia pero pwede rin namang hindi lang sila nakapagparehistro. Bukod dyan, napansin din ng senadora na sa birth certificate ni Mayor Go, Filipino ang nakalagay sa kanyang tatay. Pero mismo ang alkalde na ang nagsasabing Chinese ang kanyang ama. Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Go ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport, pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya? So, naiintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo? Napag-alaman ding meron pa palang kapatid ang Mayora. Sa pagdinig noong May 7, sinabi ni Mayor Go na hindi niya tiyak kung kamag-anak nga niya sina Sheila at Shimen Go. Pero base sa dokumento ng Bureau of Immigration, ilang beses na palang bumiyahe ang alkalde kasama si Sheila. Sheila L. Guo at Shimen L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Shimen Leal Guo. At tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kinwestiyon din sa pagdinig ng Senado ang mga ari-arian ng alkalde. Base kasi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-ENIGO, meron siyang helicopter, mga truck at iba't ibang sasakyan. Pero giit ng mga senador, hindi ito kayang bilhin ni Go kung base lang sa income tax niya.
Paliwanag naman ng alkalde, bata pa lang na mag-umpisa siyang magtrabaho. Binibigyan din daw siya ng pera ng kanyang ama na may mga negosyo dito sa Pilipinas at sa China. Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin Magkano ng pera. binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000, minsan 1 million, minsan 2 million. Gaano kadalas Depende yun? po. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Ipinagpaliban muna ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagsasara ng Magallanes Flyover. Ngayong linggo dapat aayusin ang naturang flyover pero di muna ito isinara para hindi lumala ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Aantayin munang matapos ang pag-aayos sa May Kamuning Flyover sa Quezon City bago isara ang Magallanes sa darating na Oktubre. 9 na buwan ang itatagal ng rehabilitasyon ng Magallanes Flyover, samantala magtatayo ng temporary na tulay ang MMDA para gamitin ng mga motorista habang inaayos ang Guadalupe Bridge. Sisimula ng temporary bridge sa Setyembre at tatagal ng 4 na buwan bago makumpleto. Habang tinatayo yung temporary bridge at miski maitayo na ito, expect traffic kasi medyo kakanan ka tas babalik ka uli eh. So, in effect, magkakaroon na rin ng pagsisikip dyan dahil may konting lihis. May proposed traffic management plan na sila na i-review po ng MMDA at i-coordinate din po natin doon sa mga LGUs. Sa ibang balita, lalo pang tumaas ang presyo ng karneng baboy sa mga palengke. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, 420 pesos na ang kada kilo ng liempo. 20 pesos agad ang itinaas niyan mula sa 400 pesos na presyuhan ng karne nito lang May 20. Sabi ni DA Undersecretary Victor Savellano, sapat ang supply ng baboy sa bansa. Kaya't malinaw na tumaas lang ang presyo nito dahil sa laki ng patong ng mga trader. Gusto ngayon alamin ng Agriculture Department kung sino-sinong trader ang nasa likod ng overpricing. Pinangangambahan na sumadsad sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam ngayong araw. Base sa datos ng Pag-asa, nasa 180.7 meters na lang ang taas ng tubig dito kahapon. Kaunti na lang ang lamang nito sa 180-meter minimum operating level. Hindi pa masabi sa ngayon kung babawasan ulit ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Dagdag naman ang Pag-asa, piti ng tubig na dala ng mga pag-ulan sa watershed. Ulan na galing sa bagyo na raw ang kailangan para bumalik sa normal water level ang Angat. Samantala, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA, 1,080 kilometers silangan ng Timog Silangang Mindanao. Posible raw itong pumasok ng PAR ngayong araw. Nakikita ng Pag-asa na lalapit ito sa Eastern Visayas at Eastern Luzon. Posible rin daw na lumakas ito at maging bagyo. Kung mangyari yan, ito ang unang bagyo na papasok ng PAR at tatawaging Agpon. Sa ngayon, wala pang direktang epekto sa panahon ang LPA. Susunod, suspect sa pangmomolestya inaresto sa Maynila sa tulong ng mga bumbero. 3 lalaki na nagpapanggap na bahagi ng isang transport service pero yun pala'y tatangayin ang gamit ng mga customer arestado. At viral ngayon, pusa sa Nueva Ecija na pagtripan at sinaksak ng kutsilyo. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Naglipa na ang mga bogus. Padami ng padami ang kung ano-anong modus. At mga hokus-pokus, nako! Sa mga manggaganso at manloloko. Lagot kayo! Huwag ka nang dumagdag sa mga numero. Laging mag-ingat, maging alerto, huwag magpabudol. Budol Alert, tuwing linggo, 4:30 p.m. dito sa TV. Ang Meyer Ultimate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
Arestado ang magka-live-in na tandem din sa pagtutulak ng droga sa Quezon City. Ang dalawa labas-masok sa kulungan dahil sa droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Walang kawala sa mga pulis ang mag-live-in partner na ito matapos silang mahulog sa buy-bust operation sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City kahapon. Inilala ang mga suspect na sina alias Eddie, 54 years old, at kinakasama niyang si alias Jingjing, 44 years old. Nabawi mula sa mga suspect ang mga pakete ng hinihinalang shabu. Ang kabuang halaga ng mga nasabat na droga aabot sa 340,000 pesos. Dagdag pa ng mga pulis, notorious na tulak ang dalawa. Dito po kasi sa Quezon City area lang sila nag-ooperate. Specifically po dito sa area ng Station 15, dito po sa Bagong Pag-asa and the nearby barangay. So purely po here in Quezon City lang po through text, abutan. Ang babaeng suspect napag-alaman ding 4 na beses nang nakulong dahil sa illegal na droga, habang ang kinakasama niya kalalaya lang nitong Pebrero. Nagtutulungan sila dun sa kanilang mga transactions, and considering nga po na yung isa nakakulong, yung isa nasa labas naman, may mga sa mga labas-masok sila sa kulungan, hindi naman sila sabay. Yung kanilang modus is the same, na nagtutulungan sila in peddling this illegal drug activities. Nang tanungin ng News 5 kung totoo ang paratang laban sa mag-live-in, no comment ako dun. Sa inyo po ba yun? Yung droga nakuha? Sa inyo po ba, sir? No comment ako dun. Ano po ang masasabi niyo tungkol doon? Ano po? nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sa Maynila naman, arestado rin ang isang lalaki na namolestya ng minor de edad. Ang mga pulis kinailangan pang mag-disguise para makalapit sa target. Nagbabalik si Brian Basa. Inabot ng 3 taon ang mga pulis para mahuli ang lalaking ito sa Tondo, Maynila. Pero sadyang mailap ang suspect na top 2 most wanted ng Manila Police District dahil sa pangmomolestya. Kaya para makalapit, nagbihis bumbero ang mga operatiba. Ayon sa mga pulis, 2021 nang mangyari ang krimen. Nakatira pa noon ang suspect na dating barangay tanod sa bahay ng nooy live-in partner niya. At ang biktima, mismong apo ng kinakasama ng suspect. Napansin nung nanay nung minsan naligo yung bata na namumula yung maselang bahagi ng katawan ng bata. Inamin nga nung anak na may ginawang kalaswaan yung kanyang lololohan sa kanya. Matapos ang pangmomolestya, nagsumbong ang biktima at ang nanay nito sa mga pulis. Pero Pebrero lang ngayong taon nang madiskubre ang pinagtataguan ng suspect. Para matunton, tumulong na ang biktima at lakas loob na tinawagan ang suspect. Nagsabi sa amin na ma'am, talagang doon sa bahay nila, tandang-tanda ko po yung background. Diyan na siya nagtago dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan kundi yung kanyang pamilya lang. 3 buwang nagmanman ang mga pulis sa lugar. Nang matiyak nilang naroon nga ang suspect, humingi sila ng tulong sa BFP para mapasok ang lugar. Doon din sa barangay ay may mga sanga-sanga rin ng mga kuryente. Kaya napapayag din siguro namin sila na samahan din kami. Nagpanggap ang mga pulis na mag-iinspeksyon ng mga kawad ng kuryente. Kaya napasok nila ang bahay at nahuli ang suspect na nagtatago sa loob ng banyo. Nakakulong siya sa Manila Police Headquarters habang hinihintay ang petsa ng pagdinig sa kaso. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sa panahon ngayon, importante na ang maging maalam para hindi mabudol. Gaya na lang ng modus ng 3 lalaki na kunwari transport service para sa mga gustong maglipat. Pero ang mga gamit na ikakarga sa kanilang truck, itatakbo pala ng grupo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Bumaba ka! Diretso mo yung paa mo. Diretso mo yung paa mo. Walang kawala ang 3 lalaking ito nang arestuin ng mga otoridad sa Tondo, Manila noong Biyernes. Diretso mo yung paa mo.
Hinuli sila matapos ireklamo sa pambubudol na lipat bahay modus. Pagbukas sa truck ng mga sospek, tumambad ang mga itinakbo nilang gamit mula sa isang bahay. Ayon sa NBI, nagpapanggap na transport service ang mga sospek. Kukuha sila ng customer na magpapalipat ng mga gamit, pero imbis na i-deliver ay tatangayin na nila ang mga gamit. Instead na yung intended location, dadalhin doon kung saan may ikalawang vehicle, which is controlled by the perpetrator. So itatransfer na lahat ng items from the tracking service doon sa controlled vehicle. And then from there, maglalaho na. Nagbayad na sila for the services, at the same time, nawalan pa sila ng mga gamit sa kanilang bahay. So, malalaki ito. May mga, yung iba nga, may yung motor, yung single na motor. Yung iba, ref, aircon. 6 na biktima na raw ang dumulog sa NBI Cybercrime Division matapos mabudol ng mga sospek. Kabilang sa nabiktima ang 28 anyos na babaeng ito. Nagbayad siya ng 80,000 piso para ipadala ang gamit mula sa Parañaque pa Davao. Sa Facebook page ng Lipat Bahay Mindanao daw niya nakausap ang mga sospek. Sabi niya sa akin na 4 days lang po daw, dadating na daw sa Mindanao yung mga gamit ko. Tapos nagtataka na po yung partner ko kung bakit lagpas 4 days na, hindi pa rin sila nagre-reply, walang update. Tapos doon, nagtaka na talaga ako after 2 weeks na pag-aantay, wala talaga. Hindi ko na din matawagan, hindi sila sumasagot. Out of coverage area na din. Matinding perwisyo raw ang idinulot sa kanila ng ginawa ng mga sospek. Lalo't nagkakahalaga ng hanggang 400,000 piso ang gamit na tinangay ng mga ito. Sa ngayon, hindi pa nababawi ang mga gamit ng biktima. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang 3 sospek na mahaharap sa reklamang estafa, theft at computer-related forgery in relation to Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patuloy na pinaghahanap ng mga residente sa San Jose, Nueva Ecija ang nakita nilang pusa na may nakatarak na kutsilyo sa noo. Nag-viral ang larawan ng pusa kung saan makikita itong nakatambay sa ilalim ng sasakyan habang may nakatarak na kutsilyo sa ulo nito. Kwento ng mga residente, hinabol nila ang pusa para sana ipagamot pero nakatakas ito. Dahil sa kakatakbo, pusang nahugot ang kutsilyo sa noo ng pusa. Sa nakuha ang kutsilyo, makikita na hanggang 2 pulgada ang tumarak sa ulo nito. May mga handa na raw tumulong sa pusa. Inaalam naman kung aksidente ba o sadyang sinaksak ang ulo ng kawawang pusa. Maagang nagsimula ang paglilinis ng Manggahan Floodway ngayong araw bilang paghahanda sa nalalapit na tag-ulan. At live mula sa Pasig City na sa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, magandang umaga. Kamusta ang paglilinis dyan sa Manggahan Floodway? Andre, dismayado ang Department of Environment and Natural Resources sa dami ng basura sa Manggahan Floodway. Matapos daw kasi nilang linisin ang lugar noong mga nakaraang linggo, tambak na naman ang basura rito. Isa-isang pinagdadampot ng mga naglinis ngayong umaga ang mga basura sa ilalim ng Javier Bridge sa Pasig. Ito na ang 2nd beses ng paglilinis sa Manggahan Floodway ngayong taon alinsunod sa pinirmahang Memorandum of Agreement ng Pasig at Cainta. Tinulungan din sila ng Coast Guard sa paglilinis. Ayon sa DNR-NCR, bukod sa basura, target na may alis ngayong araw ang mga water hyacinth na nagbabara sa mga floodgate. Kung hindi raw kasi maalis, posibleng bumara ito sa daanan ng tubig na magdudulot ng pagbaha sa Pasig at Cainta. At kung makalusot naman ang mga basura, pwede itong dumaloy papuntang Manila Bay. Nakikiusap naman ang ahensya sa mga residenteng nakatira malapit sa floodway na ipunin na lang ang kanilang basura at wag nang itapon dito. May nag-iikot naman daw na nangongolekta ng basura. Andre, hanggang ngayon, tuloy pa rin ang paglilinis sa Manggahan Floodway. Nasa mahigit 100 katao ang nakilahok kasama dyan ng ilang volunteers. Sa susunod na buwan ulit, magsasagawa ng panibagong cleanup drive dito. Andre. Maraming salamat, Dave Abuel. Susunod, Boston Celtics wagi sa first game ng Eastern Conference Finals matapos malusutan ang Indiana Pacers sa overtime. Women's volleyball team natin na Alas Pilipinas sasabak na sa unang laban nila sa ABC Challenge Cup kontra Australia. At viral ngayon, isang asong gustong makilaro ng basketball.
Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng mga balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Kasado na ang inaabangang laban sa pagitan ng Pilipinas at Australia para sa AVC Challenge Cup. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Mamayang gabi na magsisimula ang kampanya ng Alas Pilipinas o Women's National Volleyball Team sa AVC Challenge Cup. At para lalong magkaideya tungkol sa kalaban nilang Australia, pinanood ni Coach George De Brito ang laban nito kontra Chinese Taipei. Agad nakita ni De Brito ang bentahe ng mga Australiano sa height. Pero sa kabila nito, buo pa rin ang puso ng coach dahil hawak ng pinasang home crowd. First of all, we are playing at home. We can play faster than them. And we have a good lineup. So the guys are really committed to play hard. I don't think that will be easy for them. Masusubukan na ang lineup ng koponan na binubuo ng pinaghalong veteranong professionals at mga college stars. Nandiyan ang mga hitters na sina Ea Laure at Cici Rondina, middle blocker na si Fifi Sharma, liberong si Don Makandili Katindig, dating rookie MVP ng UAAP na si Angel Canino at teammate sa Lasal na si Thea Gagate. Pangungunahan sila ng kapitanang si Gia de Guzman na kagagaling lang sa kanyang Japan V-League stint. Samantala, kumpiyansa rin ng ilang volley fans na maganda ang magiging performance ng Pilipinas sa torneo. I think it would really be a good combination kasi siguro hindi masyadong nababasa ng mga kalaban yung mga youngsters natin. And I think they can really bring something to the table. And with G as the captain, I think we can win. Mamayang alas 7 ng gabi, inaasahang magsisimula ang laban ng Pilipinas at Australia. Bukod sa Australia, kasama rin natin sa Pool A ang Chinese Taipei, India at Iran. Aabante sa Final Four sa susunod na linggo ang top 2 teams ng Pool A at Pool B. Nagbabalita mula sa Frontline. Ria Fernandez, News 5. Nalusutan ng Boston Celtics ang Indiana Pacers sa Game 1 ng NBA Eastern Conference Finals 133-128. Dinala sa overtime ni Jaylen Brown ang laban matapos maipasok ang panablang 3 sa huling mga segundo ng regulation. Rumatsyado naman ang Celtics sa OT sa pangunguna ni Jason Tatum. Iniscore ni Tatum ang 10 sa kanyang 36 points sa extra period tungo sa panalo. Samantala ngayong araw naman nagbukas ang Western Conference Finals sa pagitan ng Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves. Nagsimula ang laro kaninang alas 8:30 ng umaga. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga. Ito naman ang mga dapat abangan sa inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid. Pang party-party ang saya natin this